Narito tayo ngayon sa Kawit, Cavite, sa tahanan mismo ng ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ating kilalanin si Emilio Aguinaldo at ang makulay na kasaysayan ng ating bansa, kung papaano unti-unting iginapang at maisakatuparan ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay, katarungan at kalayaan ng bansang Pilipinas. Maraming labanan ang nangyari sa ating kasaysayan para makamit ang inaasam na kasarinlan. Nagdaan tayo sa malulungkot na bahagi kung saan may kapwa Pilipino ang naglaban-laban dahil sa iilang inggitan at di pagkakaunawaan. Ngunit dumating din sa punto na ang mga Pilipino ay binigkis ng isang pamahalang naglalayong wakasan na ang pagmamalupit ng mga Espanyol. Ang pag-aaral ng araling panlipunan ay hindi kailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahalagang pangyayari at kung papaano natin magagamit sa kasalukuyan ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo. Isa sa kapansin-pansin na laging napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasang balita sa dyaryo at online ay ang pagtatalo-talo sa ilan nating mga lider sa bansa. Sa tingin ninyo, maganda ba ito? Ano man ang dahilan ng kanilang diskusyon at paniniwala, isa lang ang sigurado dito. Lahat sila ay nais na makatulong sa taong bayan. May tinatawag na administrasyon at oposisyon, kung saan malimit na may kontra sa isang proyekto o programa. Kung minsan nga ay may pagkukwestiyon pa. Sa tingin ninyo, maganda ba ito? Ang pagtatanong o pagkwestiyon ay hindi naman masama, lalo na kung para sa kaalaman ng mas nakararami, upang maunawaan ng mabuti ang isang proyekto. Ang pagiging transparent at walang tinatago sa mga mamamayan ang kailangan ng publiko. Kaya bilang bata, dapat ay matuto ka ng suriin kung sinong mga pinuno ng ating bansa ang dapat natularan. Dahil sa susunod na mga taon, oras na kayo naman ang nasa tamang gulang na, kayo na ang may kakayahang pumili ng lider ng ating bansa. Iyong alalahanin na ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa inyong matalinong pagpili ng karapat-dapat na lider ng ating bansa. Ito ang karapatan ninyo na iboto ang sino man na sa tingin ninyo ay makakatulong para iangat ang kabuhayan at kalagayan ng mga Pilipino sa ating bansa. Tandaan, hindi sukatan ang kayamanan para masabing isang mahusay na lider ang isang tao. Ang mahusay na pinuno ay maaaring isang mahirap o karaniwang tao lamang. Matuto tayong kilalanin kung sino ang karapat-dapat na maupo sa posisyon sa pamahalaan na nais maglingkod ng totoo sa taong bayan. Ang pagiging tapat, sinsero, at may malasakit para sa kabutihan ng mga mamamayan ang dapat nating tingnan upang makita nating umunlad ang bansang pinakamamahal. Nasa ating mga kamay ang susi, kaya pumili ng tamang lider ng bansa. Gaya ng pagtitiwala ng mga revolusyonaryo noon sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitaang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Dahil sa hindi pagtupad ng parehong panig sa kasunduan sa Biak na Bato, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Ang mga ipinatapong pinuno ng rebelyon sa Hong Kong ay naghanda ng bagong taktika para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang perang ibinayad sa kanila ay ginamit para bumili ng bagong armas sa Hong Kong at dinala sa Pilipinas. Pinagawa din General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas kung saan mayroong mukha ng araw na siya mismo ang nagdisenyo. Pinatahi niya ito kay Marcela Agoncillo na tinulungan ng kanyang anak na si Lorenza de Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad, ang pamangkin ni Dr. Jose P. Rizal. Nagpalapat din siya ng komposisyon kay Julian Felipe na tutugtugin sa oras ng kanyang deklarasyon ng kasarinlan. Buo na ang loob ni General Emilio Aguinaldo na pagsamasamahin sa iisang layunin ang mga Pilipino, ang wakasan ang 333 taong kolonya ng Espanya. Tara't bumalik tayo sa nakaraan.
Nakumbinsi ng mga Amerikano sa pamumuno ni George Dewey na bumalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo at sinabing tutulungan nila ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Sa pagbabalik ni General Emilio Aguinaldo ay tinipon niya ang kanyang hukbo at sinimulan ang madugong labanan. Itinatag niya ang pamahalang diktatorial ayon sa payo ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ginawa ito upang mas mapalakas ang puwersa sa pakikidigma. Nagwagi ang tropa ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Alapan na tumagal ng halos 5 oras. Nagawa nilang pasukin ang hukbo ng mga Espanyol. Isang tagumpay ng lahing Pilipino. Ipinakita ng mga bayaning Pilipino ang kanilang katapangan sa labanan. Ipinakita ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa mga bihag na sundalong Espanyol at ipinamukha na nalalapit ng isilang ang bansang Pilipinas. Kitang-kita natin ang pagnanais ng mga Pilipinong maasam ang kalayaan. Bilang isang lider, pinahanap ni Emilio Aguinaldo ang mga mahuhusay at matatalinong Pilipino upang siya ay gabayan sa pamumuno. Alam ba ninyo kung bakit? Hindi kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Noong kumalat ang sakit na kolera, napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo ng San Juan de Letran at bumalik na lamang sa Cavite Viejo, ang dating pangalan ng Kawit, para tulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang negosyo sa pananim. Ang galing, di ba? Hindi lahat ng kakayahan ay makikita sa iisang tao. Kailangan natin ng tulong ng ating kapwa, lalo sa paggawa ng mabibigat na desisyon, lalo na para sa ikabubuti ng bansa, sa ikabubuti ng mga Pilipino. Dito niya naging tagapayo ang dakilang lumpo, ang abogadong si Apolinario Mabini. Noong 12 ng Hunyo 1898 sa Cavite Viejo, unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Ang mga pinuno ng himagsikan ay lumagda sa kasulatan na binibigyan si General Aguinaldo ng sapat na kapangyarihan upang pamunuan ang pamahalaan. Ang akto ng pagpapahayag ng kasarinlan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Kastila. Si Apolinario Mabini naman ang naglingkod bilang pinunong tagapayo ni General Aguinaldo. Iwinigay-way sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Unang narinig at itinugtog ang Marcha Nacional Filipina na siyang naging pambansang awit ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Isang bagong umaga ang dumating sa kanilang buhay dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagkakaalipin ay lumaya na sa wakas ang mga Pilipino. Lumaya na sa mananakop na Espanyol. Dito mismo sa balkonaheng ito, iminigay-way ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas. Saksi ang Kawit Cavite sa nag-uumapaw na kasiyahan ng mga Pilipino dahil nakamit na natin ang kasarinlan. Pero teka, alam ba ninyong panandalian lamang ito? Tama ka ng iyong narinig, sapagkat papasok na tayo sa susunod na yugto ng bagong mananakop. Sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Espanyol dahil sa kalidad ng kanilang armas, teknolohiya at kagamitan sa pakikidigma. Sila ang mga mananakop na Amerikano. Tara't balikan natin ang kwento ko. Noong ika-23 ng Hunyo 1898 bilang pagsunod sa payo ni Mabini, pinalitan ni Aguinaldo ang pamahalang diktatorial ng pamahalang revolusyonaryo. Hinalinhan ang tawag ng diktador at ipinalit ang Pangulo bilang katawagan sa pinuno ng pamahalang revolusyonaryo. Layunin ng pamahalang ito ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan at ihanda ang bansa upang maitayo ang isang pamahalang republika. Ngunit may nagaganap na palang kasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Amerikano. Sa kasunduan sa Paris, ibinebenta na pala ng mga Espanyol ang kapuluan ng Pilipinas sa mga Amerikano bilang mga bagong mananakop nito. Naramdaman ni Aguinaldo na hindi pa tapos ang laban.
may masama pong balita. Nangako ang mga Amerikano na wala silang interest dito sa Asia. Sa katunayan ay, sinabi ng Consul Spencer Pratt sa Singapore, nakatulong natin ang Estados Unidos sa pagkakaroon ng independensya. Ano man ang magiging usapan ng Estados Unidos at Espanya, ay kailangan nilang kilalanin ang ating Republika ng Pilipinas. Kung ikaw si Emilio Aguinaldo, ano ang iyong mararamdaman nung nalaman mo na ikaw ay nalinlang sa pangako ng mga Amerikano? Maiinis ka ba? Magagalit o mag-aalala? Alin man sa mga ito ang iyong kasagutan, iisa lang ang nakikita natin. May malalim na dahilan ang mga Amerikano kung bakit nais nila tayong tulungan at sakupin. Ganito kakulay ang ating kasaysayan. Tinuturuan tayong mula sa mga desisyon ng ating mga bayani at pinuno upang maging gabay sa kasalukuyan. Kung tayo ay mabilis maniwala sa pangako, maaaring ito ang ating ikapahamak. Mabigat na tungkulin ang nakapatong sa balikat ni Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa edad na 28. Ang mga pangako na kanyang pinaniwalaan mula sa mga Amerikano ang siyang nagbukas sa isa na namang yugto ng pagkakaalitin sa bagong mananakop. Sana'y naibigan mo at naunawaan ang ating aralin.